Magandang araw sa inyo lahat. Ako, si Bilihini Lerma, ang inyong makakasama sa isa na namang makabuluhang talakayan. Halina at samahan ninyo akong tuklasin ang hiwaga ng wika at panitikang Pilipino. Bago tayo magpatuloy, narito ang inaasahan para sa aralin ito. Una, nababatid ang katuturan at gamit ng panandang anaphoric at cataphoric sa isang pangungusap. Pangalawa, natutukoy ang wastong pangalang bubuo sa pangungusap na ginagamitan ng anaphoric at cataphoric. Pangatlo, nasusuri ang pinagkaiba ng anaphoric at cataphoric sa pangungusap. Bago tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, ay nais kong subukin ang inyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsagot sa maikling gawain na ito. Manuto, piliin ang mas angkop sa dalawang pahayag. Sabihin ang tukpak kung ang sagot ay ang unang pahayag, at ganun kung ang sagot ay nasa ikalawang pahayag. Handa ka na ba? Una, hindi nakikipag-usap si Maria sa kaniyang mga kaklase. Si Maria ay sadyang mahiyain. Pangalawa, hindi siya nakikipag-usap sa kaniyang mga kaklase. Si Maria ay sadyang mahiyain. Alin sa dalawang pahayag ang mas angkop? Magaling! Ang mas angkop sa dalawang pahayag ay ang ikalawa. Una, si Maria ang pinakatahimik sa aming klase. Halos hindi siya umiinig. Pangalawa, si Maria ang pinakatahimik sa aming klase. Halos hindi umiimik si Maria. Alin sa dalawang pahayag ang mas angkop? Tama! Ang mas angkop sa dalawang pahayag ay ang una. Ngayon ay suriin natin ang ating gawain. Ano ang napansin mo sa pahayag? Kapwa ginamit ang pangalang Maria at ang panghalip na siya na humalili nito. Subalit sa unang pahayag ay unang ginamit pangalan at sinundan ang panghalip. Samantala, sa ikalawang pahayag ay nauna ang panghalip at saka pa lamang sinundan ng pangalan. Batid kong napapaisip ka na kung ano ang aralin natin sa araw na ito. Walang iba, kundi ang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Sa araling panandang anaphoric at cataphoric, may dalawang uri tayo ng bahagi ng pananalita na kailangang balikan, at yun ay ang pangalan at panghalip. Ano ang pinagkaiba ng pangalan at panghalip? Ang pangalan o noun sa Ingles ay bahagi ng pananalita kung saan ito ay ginagamit bilang pantawag sa ngalan ng tao, hayop, bagay, puok at pangyayari. Mga pangalan ay may mga pananda na ginagamit sa pangungusap upang ang mga ito ay hindi na muling babanggitin sa pangungusap. Ito ay mga salita na nakakawing sa mga salita, marirala o di kaya ay sugnay. Samantala, ang panghalip o pronoun ang tawag sa bahagi ng pananalita na panghalili sa pangalan o substitute upang hindi na muling babanggitin ang pangalan. Iwasan ang pag-ulit sa pangalan kung gagamit ng mga panghalip o pronoun kung saan ito ay mga salitang mahalili o pamalit sa pangalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod ng pangungusap. Tulad na lamang ng mga salita, sila, niya, tayo, kanila, kanya, at iba pa bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ginagamit naman ang mga pananda o mga panghalip na ito, iyon, dito, rito, doon, noon, at iba pa bilang pananda o panghalili sa ngalan ng bagay, lugar, hayop o di kaya'y pangyayari. Ngayong alam na natin ang pagkakaiba ng pangalan at panghalip, ay dumako naman tayo sa pagkakaiba ng mga panandang anaphoric at cataphoric. Sa panandang anaphoric o maaaring tawaging ora, ang panghalip ay nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalang binanggit sa unahan ng pag-uusap. Sa makatawid, sa panandang ito, mas nauuna ang pangalan kaysa sa panghalip.
Tandaan, ang panghalip ang humalili sa pangalan. Upang lubusan nating maunawaan ang panandang anapora, narito ang halimbawa. Punong-puno ng kolorete ang mukha ni Sarah na sinyalis ng kanyang pagbabago. Sa pangungusap na ito, ang pangalang ginamit ay si Sarah, kung saan ito ay tumutukoy sa ngalan ni tao. At ang panghalip na ginamit sa panghalili kay Sarah ay ang salitang kanya, kung saan ay ating napapansin na nasa unahan ang pangalan na Sarah na sinundan ng panghalip na kanya. Kung kaya't may tuturing na nasa anyong anaporik o pangusap na ito. Ang ating namang ikalawang pananda ng pangalan ay ang panandang anaporik ay tawagin na katera. Ang panghalip ikinagamit sa unahan ng pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan bulihan ng teksto o pangusap. Tandaan, ang panghalip ay nasa unahan. Upang labusan natin maunawaan ang panandang metaphoric, narito ang halimbawa. Hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo sa panahon ng pandemya. Kaya naman itinuturing na bagong bayani ang mga doktor at nurse. Sa pangungusap na ito, dalawang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. Ang pangalang doktor at nurse at ang panghalip na ginamit ay kanila. Nauna ang panghalip na kanila kaysa sa pangalang doktor at nurse. Kaya masasabi natin na ang pangungusap na ito ay nasa anyong kataporik. Upang mapadali ang pagtukoy mo sa mga panandang anaporik at kataporik, tandaan lamang ang mga sinusunod. Kapag sinabi natin anaporik, pangalan ay nasa unahan ng pangungusap bago ang panghalip. Kapag sinabi naman natin kataporik, sa pangungusap, panghalip muna bago ang pangalan. Naiintindihan ba? Mahusay! Hangad ko na nasubaybayan ninyo ang pagpapaliwanag sa aralin. Sa pagkakataong ito, sagutin natin ang pagsubok na aking inihanda para sa inyo. Ihanda na rin ang inyong papel. Panuto, sa lungguhitan ang tinutukoy na pangalan sa pangungusap, bilugan naman ang panghalip na ginamit bilang panghalili sa tinutukoy. Matapos nito ay tukuyin kung nasa panandang anaporik o kataporik ang pangungusap. Una, ang pangalan ay si Gabriel at ang panghalip na panghalili sa pangalan ay siya. Nasa unahan ng pangungusap ang pangalan kaya nasa anyong anaporik ang pangungusap. Pangalawa, ang pangalan ay si Mariano at ang panghalip na panghalili sa pangalan ay kanya. Nasa unahan ng pangungusap ang pangalan bago ang panghalip kaya maituturing natin itong nasa anyong anaporik. Long bilang, ang pangalan ay si Pangulong Duterte at ang panghalip na panghalili sa pangalan ay siya. Nasa unahan ng pangungusap ang panghalip kaya nasa anyong kataporik ang pangungusap. Pang-apat, ang pangalan ay ang mga frontliner at ang panghalip na panghalili sa pangalan ay sila. Nasa unahan ng pangungusap ang panghalip kaya maituturing natin na nasa anyong kataporik ang pangungusap na ito. Panglima, ang pangalan ay si Juana at ang panghalip na panghalili sa pangalan ay kanya.
Nasa unahan ng pangungusap ang panghalip kaya nasa anyong anaporik ang pangungusap. Masaya ako dahil mahusay nating nasagot ang mga pagsubok. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Ano nga uli ang anapora or anaporik? Tama! Tawag sa mga panghalip na ginagamit sa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa unahan ng pangungusap. Ano naman ang kataporik? Ito ang tawag sa mga panghalip na ginagamit sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan. Mabuhay kayo ay nakinig sa ating talakayan sa araw na ito. Upang lubos pa ninyong maunawaan ang mga panandang anaporik at kataporik, narito ang isa pang pagsubok para sa inyo. Panuto. Isulat sa patlang ang AN kung tumutukoy ang mga pahayag sa anaporik at KN kung ito ay kataporik. Unang bilang, nakalimutan iligpit ni Vanessa ang kanyang mga labahin kahapon. Ang tamang sagot ay anaporik. Pangalawa, maraming bisita si Tristan kaya hindi siya magpamayaw sa paghahanda. Ang tamang sagot nito ay anaporik. Matlo, sila ang kasama ko sa kasiyahan at kalungkutan. Ang mga kaibigan ko ay sadyang maaasahan. Ito ay anaporik. Apat, nahuli sa klase sila Dave at Jane kanina kaya napagsabihan sila ng gulo. Ang tamang sagot ay anaporik. Ito ay isang dakilang lungsod. Ang Maynila ay may makulay na kasaysayan. Ang tamang sagot ay kataporik. Hangad ko na nakuha ninyo ng gusto ang lahat ng bilang sa ating mga isinagawang pagsubok. Ayan, natapos na ang ating aralin na punong-puno ng bagong kaalaman. May natutunan ka ba? Masayang-masaya ako na kasama kayo sa isang makabuluhan at puno ng aral na talakayan. Hanggang sa muli, paalam!